Gabi na, time na para mag-focus sa tunay mong feelings. Usap tayo kasama ang baby ng bayan sa main event. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita bibitawan. Andito na rin ang bagong magiging besie ng mga e-albab na binitawan. Siyempre, walang iba yan. Ang baby mo pagdating sa radyo ang nag-iisang DJ Main for the main event. Oras natin, 11:33 na, Ka-Vibes! Kamusta naman ang mga Ka-Vibes natin dito sa Mega at Metro Manila? At tayo rin ay sabayang napapakinggan ang mga Ka-Vibes natin dito sa 102.3 Baguio, 97.5 Jensen, at sa lahat na nakikinig sa atin na Ka-Vibes at baby kong Mapaluson, Visayas at Mindanao through our FM Radio Philippines app. Maayong gabi sa inyong tanan. At marami tayong mga silent listeners na ang dami kong nare-receive sa aking Facebook page na nagko-comment, na nagugulat sila, ako pala yung naririnig nilang boses pagsapit ng gabi. Well, nakaka-flattered naman yon at talaga namang tuwang-tuwang ang aking puso na kayo ay sumusuporta. At ang dami kong nare-receive na messages na mga OFW natin na talaga namang nabibigyan natin sila ng good vibes at kasiyahan. At mula at galing sa aking malaking puso, maraming salamat po. At tayo rin ay naka-live sa ating YouTube channel na 92.3 FM Radio Manila. Andyan sila Adrian Sabroso, Boss Noy, Erwin. Sabi niya, will you marry me? Grabe naman, parang kahapon lang, will you be my girlfriend? Ngayon, marry me na agad. William Mortel, Burner TV. At sa lahat na nakikinig sa atin, at syempre, happy birthday kay JC Pedrahita. Ayan, sa lahat na nakikinig sa atin, nasa biyahe man, nasa bahay, o kung nasan man kayo, mga security guards, vendors, establishments, at lahat ng ka-vibes natin na gising pa ngayong gabing ito. Samahan niyo ako hanggang 12 midnight. At ito na, alamin na natin kung sino ang nag-confess at ano kaya ang kanyang kinonfess. Tara na sa main confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, pwedeng itago mo na lang ako sa pangalang Anya, 25 years old, taga Caloocan, at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang marketing assistant. Gusto ko lang ilabas ang bigat na matagal ko nang kinikimkim at sana mabigyan mo ko ng payo. Ang kwento ko ay tungkol sa ex ko na si Ian. Isang freelance photographer. Naging kami ng halos 2 taon. Masasabi kong siya ang unang lalaking minahal ko ng sobra. Pati katawan ko ay binigay ko na sa kanya. Sweet siya. Yung tipong sinusundo ako sa opisina. May laging pakape sa umaga. Every weekend, laging may overnight shoot kami. Pero hindi sa camera ang focus, kundi sa kama. Hindi ko ikakaila na mainit ang aming relasyon. Walang araw na hindi niya ako pinapaligaya sa parang alam niya. Pero habang tumatagal, napapansin ko na parang doon na lang umiikot ang relasyon namin. Puro lambingan, puro init,
pero kulang sa lalim. One weekend, gaya ng nakasanayan, ay nagpunta ako sa studio niya. Months na rin namin noon at alam kong may mangyayaring init sa araw na ito. Nag-ready naman ako kaya nagsuot ako ng miniskirt. I made sure na maganda at mabango ako. Pagpasok ko ng studio ay nakita ko siya sa may counter na nag-aayos ng mga gamit niya. Doon mismo sa counter, DJ Main, ay ibinaba ko ang pantalon niya at lumuhod ako sa kanyang harapan. Dahan-dahan ang ginawa ko sa kanya na para akong kumakanta sa mikropono. Pagkatapos ay itinayo niya ako at doon sa may table ay patalikod niya akong inararo, marahas at mabilis, ngunit kontrolado ang tempo. Hanggang sa bigla niyang tinigil at may naisip na gawin. Bigla niyang kinuha ang kanyang camera at nirecord ang init ng aming paglalaro. Isang photoshoot kung saan nakabilad ang hubad naming mga katawan. Lumipas sa mga araw, parang napansin ko na may lalim na iniisip si Ian. Hanggang sa bigla siyang nagsuggest ng cool off. Para daw nawala yung spark at kailangan niya daw ng space. Ang sakit, DJ Main, kasi kahit ako, ramdam ko ring may kulang. Pero hindi ko inaasahan na siya pa ang mauunang bibitaw. Hindi ko alam kung anong nangyari, kung may bumabagabag ba sa isip niya o sadyang na fall out of love lang siya sa akin. Meron na kaya siyang iba? Hindi ko alam, DJ Main. Ang lahat ay isang malaking palaisipan sa akin. Susubukan ko pa ba siyang habulin? O hahayaan ko na lang muna hanggang sa mahanap niya ang kasagutan sa mga tanong niya? Payuhan mo naman ako, DJ Main. From Anya. At para sa mga ka-vibes natin at baby ko na mahilig mang-ghost. Ayan, pwede kayong magbigay ng idea, komento para kay Anya nang sa ganun ay maliwanagan siya. Kung ano pa nga ba ang nangyayari sa relasyon nila at may chance bang bumalik ito si Ian? At ano ba ang ibig sabihin ng cool off na yan para sa isang lalaki? Ang pinaka-confusing na tanong sa sarili natin pagdating sa taong gusto at mahal natin ay yung tanong na, bakit? Na mismo tayo hindi natin kayang sagutin, di ba? Anya, hindi mo kailangan ikahiya yung pagmamahal na ibinigay mo. Sinurrender mo sa kanya yung katawan mo, kasama na yung buong kaluluwa mo kasi nga, mahal mo itong taong ito at nagtiwala ka sa kanya. Pero hindi pa rin yan magiging sapat o magiging batayan para sabihin na meron kayong malalim na koneksyon o relasyon. Binigay mo sa kanya yung oras mo, yung energy mo, at yung damdamin mo, yung tiwala mo. At walang masama doon. Ang masakit lang doon ay hindi mo nakuha yung ini-expect mo katumbas ng ibinibigay mo pagmamahal para sa kanya. I'm sure minahal ka naman ni Ian at first. Pero sa nakikita ko habang tumatagal kayo, mas mukhang matimbang yung physical kesa emotional attachment ninyong dalawa. Maaaring nadala kayo ng init, ng thrill, ng excitement, pero kulang na kulang yung tunay na koneksyon. At yan yung tipong pag-uunawa sa isa't isa. Pag-uusap ng mas malalim, pag-share ng mga bagay na nakakasaya sa atin, nakaka-inspire sa atin, yung araw-araw na nangyayari sa atin, yung mga pangarap natin. At yan ang nagbibigay ng tibay sa isang relasyon.
Yung para kayong magkaibigan, na lahat ng sikreto nyo ay naibibigay ninyo at nasasabi nyo sa isa't isa. At kapag iyan ang nawala, kahit gaano kainit ang katawan, lalamig at lalamig ang feelings ng bawat isa. At yung tanong mong, susubukan mo pa ba siyang habulin? Well, for me, walang masama mag-reach out ng isang beses para alam mo kung ano talaga yung nararamdaman niya. At para malaman mo kung magpaparamdam din ba siya pabalik. At so once na yan, kapag walang response pa din, then let him be. Kung gusto niya ng space, ibigay mo sa kanya. Kung wala man lang effort para ayusin o ipaliwanag man lang ng buo ang dahilan niya, baka hindi niya rin alam ang tunay mong halaga. At kung may iniisip man siya o may iba siya tulad ng iniisip mo, hindi mo na yun problema. Hindi na siya deserve para habulin mo pa. Basta you did your part, at the end, wala kang what ifs at wala kang regrets. Never chase someone na ayaw magpahabol. And the same time, never chase love. Kasi kung mahal ka ng isang tao o kung mahal ka ni Ian, ibibigay niya yan sa'yo kahit hindi mo hinihingi. Kaya nga, pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So ngayon, hayaan mo muna siya. Hayaan mo rin muna ang puso mo na huminga at makaramdam muli ng respeto na nawala sa'yo. At hindi mo yan makukuha mula sa ibang tao. Makukuha mo yan mismo sa sarili mo. Ito nga sabi ni William Mortel. Kumbaga sa kasabihan, friends muna kayo bago maging kayo talaga. Friends first before lovers. Totoo rin yan para mas maging malalim yung pundasyon ng inyong relasyon. Kasi pag magkaibigan kayo, di ba? Kaya mong i-share ang lahat ng masakit sa'yo, lahat ng masaya, lahat ng pangit, lahat ng maganda. Kaya dapat ang isang relasyon hindi mo na yan minamadali. At ang isang relasyon magsisimula muna yan sa atraksyon. At pag may atraksyon na, doon na nabibuild ang connection. At dapat hindi lang puro physical. Dapat may emotional attachment din. At kung babalik man siya, ang dapat mong maging tanong, siya ba talaga ang gusto mong makasama? Yung taong in just one snap, bigla ka nalang iiwan sa ere. Nang walang niha-niho, walang explanation. Na pag o-overthink ka pa, at ida-damage pa ang mental health mo, kakaisip gabi-gabi kung ano ba ang naging mali ko. Hindi ba ako deserve? Hindi ba ako ka-worth it? At tanungin mo din ang sarili mo kung sakaling babalik siya. Gusto mo pa ba siya? O yung alaala na lang ng pagmamahal na akala mo ay enough? At ikaw ang makakapag-decide niyan para sa sarili mo. Minsan kasi namimiss natin yung tao. Akala natin yung tao mismo yung namimiss natin yung presensya niya. Pero hindi.
Yung mga nakasanayang bagay na lang natin ang namimiss pala natin. Nakasama siya, yung mga ginagawa natin, yung mga routine natin, yung mga dates, yung mga experiences, yung walang katapusang chats, mga sweet messages. Yun na lang pala ang namimiss natin, hindi na mismo yung tao. Sabi naman ni Daniel Yap, go with the flow muna para doon mo malalaman kung compatible kayo talaga. Totoo yan, alam mo, ayan ang mindset ko. Go with the flow, never chased. Ito sabi ni Boss Noy, inaaraw-araw nyo kasi dapat may patlang ang pagtut. Talagang magkakasawaan kayo niyan. Pwede namang magmahalan ng madalas. Ang tut nyo ay bonus na lang yun pag mahal na mahal mo yung partner. Totoo yan, iba pa rin kasi yung intimacy pag tipong magkasama lang kayo, tipong nagtatawanan kayo, tipong nagro-road trip kayo, yung tipong nagkukwento siya sa'yo ng mga bagay na kinaka-stress niya, yung mga bagay na ikinasasaya niya, likewise sa'yo. Diba masarap na intimacy na yun? Bonus na talaga yung nasa kama, yung mainit na labanan, yung wild. Masakit isipin, pero minsan, hindi porket ibinigay mo ang lahat ay babalik din sa'yo ito ng buo. Hindi mo naman kasalanan kung minahal mo siya ng tapat at totoo. Pero responsibilidad mong alagaan ang sarili mo. Kasi kapag ang pagmamahal ay hindi na ibinabalik, lalo na kung wala itong respeto. May mga bagay talaga tayo, Anya, na hindi natin kontrolado. Pero you have your own power to control kung anong i-react mo sa mga bagay na nangyayari sa'yo. At pag yan na-practice mo sa sarili mo, I'm sure sa lahat ng bagay, even relationship, magiging magaan sa pakiramdam, maluwag sa pakiramdam, at hindi ka masasaktan. At masasabi mo na peaceful kang ini-enjoy ang araw-araw, ini-enjoy ang sarili mo, lalong-lalo na peaceful ang buhay mo. Choice mo ito kung magiging aral sa'yo itong nangyari na ito sa relationship nyo ni Ian o sugat na iniwan niya sa'yo. And to remind you, Anya, cool off is just a polite way of backing out. Maraming lalaki ang ginagamit ang cool off or space muna, hanapin ko muna ang sarili ko. Para hindi sila direktang makipaghiwalay kasi gusto nila maging safe. Gusto nila in time pag convenient na sa kanila, may babalikan pa rin sila. Pero walang assurance yun ha. Kaya ginagamit nila yung cool off or space. Video ninyo or ano man ito, litrato man ito, nako, dapat maging maingat ka, Anya. Hindi mo dapat ito pwedeng palampasin. Maging responsable ka sa parte mo, especially ang privacy mo. At kung sa tingin mo may risk, kausapin mo siya at siguraduhin na walang kopyang lalabas
At kung mangyayari man yun, naku, huwag kang matakot lumapit sa legal o humingi ng tulong legal. Kasi walang sino man ang may karapatan na sirain ang dangal mo. You are more than what you gave him. Hindi ka lang pang-init. Ikaw ay isang babaeng karapat-dapat sa lalim, respeto, at commitment at pagmamahal na tunay. At minsan kailangan talaga nating madapa para malaman natin o matutunan natin piliin ang sarili natin. At hindi ka naman mahina at lalong hindi ka tanga, nagmahal ka lang. Lahat naman tayo pinagdadaanan yan. Sabi nga nila, pag tayo ay in love, hindi tayo nakakapag-isip ng tama. Pero ganun nga, try mong i-reach out siya at kung wala talagang response, itigil mo na ang paghabol mo sa mga taong hindi handang sabayan o ingatan, mahalin ang puso mo. Gamitin mo itong sakit para mas lumalim ka, para mas makilala mo yung sarili mo. At sa oras na mahalin mo na ng buo ang sarili mo, hindi ka na basta papayag sa salitang cool off o space dahil alam mong hindi mo deserve yung ganyan. Dahil ang deserve mo ay yung panindigan ka. Never chase a person. Because if they care, they will stay. And if they don't, let them go.
Man, samahan niyo kung alamin bukas kung sino na naman kaya ang nag-confess. Samahan niyo ako Lunes hanggang Biyernes, 9:30 to 12 midnight. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Kasama ang baby mo pagdating sa radyo. Ang nag-iisang DJ main for the main event. Na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat ninyo. Dahil meron ang magsasabi sa inyo ng, "Good night, baby. I love you." Minsan sa isang relasyon, dumadating yung puntong kahit mahal nyo pa ang isa't isa, parang hindi na sapat. May kulang, may lamat, at bago pa tuluyang masira, ang iba pinipiling mag-cool off. Pero ang tanong, cool off ba talaga? O paunti-unting pamamaalam na? Hindi madali yung pakiramdam na bigla ka na lang iiwan sa ere, habang ikaw, kumakapit pa, siya naman, dahan-dahan ang kumakawala. At minsan, yung space na hinihingi, na uuwi sa distansyang hindi na muling mababawi.